Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, nag-umapaw na naman yung inbox ko dito. Pero salamat, special mention. Salamat kay Samal Shadow Hunter. 'Di ba? Dumadami na pala yung mga debunkers men ya. 'Di ba? Paki-supportan si Samal Shadow Hunter. Siya yung nakapagbigay linaw nito. Kasi magdamag kong hinahanap sa database yung tawa ng demonyo eh. Pero na-debunk ni Samal Shadow Hunter. Subscribe kaya Samal Shadow Hunter. Inuulit ko, paki-subscribe si Samal Shadow Hunter, 'di ba? Ghost Hunter din siya na nanggaling sa ganito. Pero dinidebunk niya. Matalino si Samal Shadow Hunter, mga kababayan ko. Anyway, reaction na natin itong request nyo. Yung tawa ng demonyo ni talagang hindi authentic pala, tawa pala talaga ng demonyo 'yon. Oo. Mamaya malalaman nyo kung bakit tawan Aso. Anggis na mata aso. Ang title nito, tawa ng demonyo. Ito ay video ni Sir Donsky na in-upload kahapon, no? So mga kababayan ko, authentic pala talaga. Totoo siya na tawa ng demonyo. Malalaman natin sa shoutout kay Samal Shadow Hunter. Siya yung nakapag-figure out nito. Galing. Subscribe kayo kay Samal Shadow Hunter. So, forward. Ba't sa dilaw? Yan. Supa, mahal sa perito. Supa, mahal sa perito. Diba tawa ng demonyo? Totoo, tawa talaga ng demonyo. Supa, mahal sa perito. So, ayun guys, binalikan natin tong lugar kung saan napuntahan na to natin dati at na follow natin dito si Joseph Vlogs TV at pinuntahan dito ni Kuya Red at na-confirm na yung lugar na to ay pinamugaran talaga ng mga engkanto. Ako para sa akin, no? Hindi, para sa akin, dalan-dala na akong marinig yung yung drama mo na binalikan namin kasi ang daming instance, hindi nyo naman talaga binabalikan yan. Hindi nyo naman talaga binabalikan kakain akong Cloud9. 4 months sneakers to eh. Di ba? Kunyari lang binalikan natin, pero wag ka isang gabi nyo lang sinut lahat yan. Kadalasan ganun yung nangyayari eh. May mga nakausap na ako nakasama nyo na ganyan yung gawain nyo. Kunyari, sasabihin nyo, binalikan nyo, pero yung damit nyo parehas lang. Parang isang gabi nyo lang sinut. No? Nakakahiya kayo, men. Ano ba? Ginagawa nyo naman tanga yung mga tao. Hindi naman masama na sabihin nyo na ito, pangalawang subok namin. Hindi naman masama yun, pero ilulukohin nyo yung tao na binalikan namin. Anong basihan ko na na lumang video to? Yung tunog ng music box mo, 'di ba, binago mo na. Ginawa mo ng yung parang yung tumutunog na bowl, Tibetan bowl ba ang tawag doon or whatever. Yung tunog yun ng ng nag-spa, 'di ba? Yun yung pinalit mo eh, pero yung tunog ng music box mo dito luma pa rin eh. So meaning lumang video to. At kung napanood nyo yung ni Kuya Red dito, 8 pala yung naninirahan dito, 8 guys, na engkanto. Kaya pala nung unang tayong punta dito, talagang nagre-react yung rainpad natin. So, Kaya wag na kayo maniniwala na binalikan. Minsan isang araw lang yan. Nagsushoot lang sila ng multiple times para i-upload sa channel nila ng ilang That alone pamimeke na yun, min eh. Big time. Yung sasabihin mo binalikan, pero hindi naman. Actually, for me, yung pabalik-balik kayo sa lugar, yung gagahasain nyo yung lugar. Ganyan na rin ang ginagawa nyo sa Black Lady House eh. Pati dun sa
sa White House, 'di ba? Ganyan ginagawa niyo, binabalik-balik niyo eh. So, madami kami ngayon dito guys. Kasama natin si Kuya Red, Sarge, Boy Balod at dito rin si Joseph Ghost TV. Oh, yun lang ba ang kasama niyo? Nauna tayo sa kanila guys. Nasa likuran silang lahat, silang apat. Nasa likuran sila natin. Ito guys, nasa gitna to ng bundok tong ano na to, na bahay na to, nag-iisa dito. Pero sa baba nito, merong mga kabihasnan, pero malayong malayo pa. So, parang may naririnig akong sound sa background. Pero may marinig pa rin tayong mga ingay. O, tamo. Di ba? Masyado sinungaling kasi itong mga to eh. May nag-comment sa akin, di ba dyan yung may nagpakitang engkanto? Sabing gano'n nung, nag-comment. Wala daw kapitbahay pero may naririnig siyang pukpok. Baka engkanto kasi yung pukpok. Ayun o. May, wala daw kapitbahay pero may naririnig na sounds. Sabi, ipipilit pa na liblib eh, no? Ipipilit na liblib. Pambihira ng mga taon to. Sige na. Pagbibigyan na namin na liblib na lugar talaga, tsaka ano. So po. Magandang gabi. Mukhang ito yung lalaspagin nilang bahay. Diba? Paulit-ulit sila dyan. Si Kuya Reda na una, tapos si Donsky. Ayun o, may motor pa nga eh. Ano ba? Ulitin nga natin paano i-describe ni Donsky yung lugar. Guys, kasama natin si Kuya Red, Sarge, Boy Balod at dito rin si Joseph Ghost TV. Nauna tayo sa kanila guys. Nasa likuran silang lahat, silang apat. Nasa likuran sila. Apat, ba't di mo videohan kung talagang apat sila nasa likod mo? You know, may sound. Ito guys, nasa gitna to ng bundok tong ano na to, na Mga makapagsalita, nasa gitna ng bundok. Para isipin ng tao na talagang liblib na lugar yan. Ano? Pero may narinig kang sounds, may narinig kang daan. bahay na to, nag-iisa dito. Pero sa baba nito, merong mga kabihasnan, pero malayong malayo pa. Malayo. Pero may Naririnig ka yung tunog ng motor. Masyado ka naman sinungaling. Ingay. You see, alam nyo, yung ito ha, yung mga gadget na ginagamit nyo dyan, men. Ayoko namang sabihin na talagang totally fake yung ginagawa nyo. Malay mo naman totoo. 'Di ba? Malay mo naman, malay. Hindi ko sinasabing totoo talaga, pero malay mo totoo naman talaga. Ang problema kasi, napakasinungaling nyo naman. Hindi kayo magpakatotoo sa ginagawa nyo. Kaya tuloy kahit paano, kahit totoo na yung nangyayari, alam mo ang tendency ng tao, hindi na maniwala sa inyo. Nuknukan kasi kayo ng sinungaling. So po. Magandang gabi. You know, may motor sa gitna daw ng bundok. Kaya common sense lang iisipin mo, no? Kung sa gitna ng bundok yan, di ba? Paano maidadala yung mga semento dyan, yung mga materials na panggawa niyan, di ba? Hindi ko naman sinasabing imposibleng gawin yon. Kaya lang, it takes a lot of time na magdala ka ng mga hollow blocks dyan, tsaka ano. So, ang mga ninirahan daw dito ay engkanto. So, silip-silip lang muna tayo dito sa
paligid Bahay na pala yung ano yun, no? Pinaninirahan ng Encanto. Ito yung may nagpakita na may mahaba ang buhok, di ba? guys. At dito yung mga kasama ko, nahiligid ko rin. Dito si Boy Balod, Joseph, at si Kuya Red, at si Sard. So lugar na to guys, talagang napaka-haunted no. Gabi tayo. Nung una tayo punta dito, araw eh. Kahit araw ngayon ay doon din siya. Laging paramdam dito na. So, pasok po kami ha. Tigas. Binuksan mo, gumagalaw oh. Malo. Ayan oh, tumataas oh. Paano kasi naman, Sir Donsky, hindi naman kasi ganyan yung ano niyan. Nilalapit mo kasi sa, sa gadget mo. Layo mo ng konti. Diba? Kaya yun din ang purpose. Alam nyo, pag napanood nyo yung Abandoned Abandoned Clark Hospital, yung part 3 namin. Kaya pala hindi daw pala ma-upload yun. Nagkaroon ng parang problem do sa audio. I-re-edit daw pala nung editor uli ni Sir Ed Kalawag. Makikita kasi doon na tinatry naming anuhin yung EMF meter, i-demonstrate kung paano nagre-react. Dapat pagkahahawakan mo kasi yan, malayo dun sa malayo dun sa camera mo. 'Di ba? Kasi may EMF yung camera, hindi katulad ng ganyan na yes, naiintindihan naman namin na gusto mong maipakita sa tao, kaya lang makikita naman niya kung malayo yung reading mo eh. So maybe false reading tong nangyayari. Maybe. Ang guys, tumataas oh. Mabot sa dilaw. Yan. Tumataas. Saka intindihin nyo yung dilaw, ano ba ang ilang milligauss ba yun? Basta ang cellphone kayang umabot niya ng ng 5 to 10 pagka may network. Pagka GSM lang 1 to 2 milligauss. Ang talagang paranormal pag 10 milligauss yung sagad or yung second to the last. Hindi pagka yung lugar ay wala namang kuryente. 'Di ba? Possibly paranormal 'yun. Sorry nasabi ko paranormal eh. Possibly paranormal 'yun kung wala namang kuryente yung lugar, tapos umaabot ng 10 milligauss. Wala siyang contaminants. Maayong gabi din ni tanan. Ayan guys, nagsasalita ang tanang Bisaya. Pero nakikita mo naman nagpipilit sila magpaka-legit kasi gumagamit siya ng ng ganyan. Ngayon, ito legit na EMF reader. I-double check mo kay Kuya Red kung ano yung reading. 'Di ba? May pinull down akong isang video ni Kuya Red dito na same same situation eh. Ilan ba ang reading kay Kuya Red? Ito. 40. Okay, so lakasan na natin yung volume. Pwede silang, kumusta ka? Bro, ang sabi niya, kumusta ka bro? Kumusta Tarantaduhan! ka? Sabi niya. Yung reading ng Mga idol, hindi ko nalakasan kasi ngayon lang. Oh my God. Magandang gabi sa'yo. Maraming salamat sa pagkumusta mo sa akin. Ilan yung reading no kay Kuya Red? Tingnan natin ha. Gusto makita yung reading ng EMF ni Kuya Red eh. Pagka, 42.8 microtesla, micronewton. 42.8 microtesla. Uulitin ko na naman yung conversion ha. Ilan?
Ito yung reading dun sa loob. 42.8 microtesla. I-convert natin sa milligauss ha. Ilan yun ulit? 42.8. Ito yung reading ng EMF ni Kuya Red eh. 42.8 microtesla. Pag kinonvert mo ng milligauss, pag kinonvert mo ng milligauss yan, 428 milligauss. Eh yung ano, yung normal na EMF reader lang, di ba ulitin nga natin ulit, EMF meter. Tandaan nyo, ito yung gamit ni ano, ni Sir Donsky. So ito yung K2 meter na gamit niya. Pagka dito lang 2.5, pagkalahati lang ang inaabot, 2.5 milligauss lang mg. Ayan o, mg ha. Tama yung unit of measurement natin, mg. mg. Pagka kalahati lang, 2.5 milligauss or between 2.5 tsaka 10. Dapat itong mga ganito, inaalam nyo, as a ghost hunter, inaalam nyo dapat ang ano, inaalam nyo dapat yung meaning ng reading na to. O kung halimbawa, ilan ba yung inaabot ng EMF meter ni Sir Donsky? Version? Nagfo-fluctuate siya doon sa pangatlo eh. Maayong gabi, Eden ni Tanan. Hindi, dito lang pala sa pangalawa. Hey guys, nagsasalita ang tanang Bisaya. Pangalawa, normal lang to. Pag pangalawa ang palo niyan, kasi 2.5, ibig sabihin cellphone yan. May nadidetect na signal ng cellphone yan. Pag ganyan. O kaya, yung camera ni Sir Donsky, yung GoPro niya, pwede. Kaya nga pag magre-read ka sa, ano, wag mong ilalapit sa camera mo yung reading. Dapat ganyan. 2.5, maliit lang yan. Just imagine, ano, hanggang 2 ilaw lang yung ano, so nandito siya sa between 1.5 tsaka 2.5 ano, milligauss. Eh dito sa putang na sa reading ni Kuya Red, 42.8 ano, microtesla. Ano ba naman katarantaduhan yan? Tapos pag kinonvert mo sa milligauss yan, 428. Doon pa nga lang, di ba? Nagkaka-bullshitan na tayo eh. So alin na mamili kayo mga supporter ni Sir Donsky at ano, same lugar to ha, same oras. Same lugar, same oras. Dito sa yung legit na ano, kasi galing kay Sir Lance din to. Ito yung tumutunog na EMF meter eh. Itong gamit ni Sir Donsky eh. Dito sa ano, dito sa tumutunog na EMF meter na legit na galing kay Sir Lance, ang reading ito between 1.5 at 2.5 milligauss lang. Dito nagano. Minsan pumupunta dito pero weak na yung signal do sa bandang gitna. 'Di ba? Pero dito sa ano ni Kuya Red, sa reading ni Kuya Red, 428 milligauss or 42.8 microtesla. Alin ang sinungaling sa dalawa? Itong legit na EMF meter o itong application ng cell? Dito pa nga lang debunk na tong application ng cellphone na to eh. Kasi versus ano to ha? Versus legit na EMF meter to ha? Hindi ko nga naiintindihan kay Kuya Red, nakakabili siya ng tablet na ganyan pero yung legit na EMF meter wala siya eh. Ano ba? Dahil cool ba? Cool ba kasing tingnan pagka tablet ang dala-dala mo? Eh, cellphone lang na malaki yan eh. Alam mo ang ini-imitate ni Kuya Red? Pakita ko sa inyo kung ano yung ini-imitate ni Kuya Red ha. Doon sa Ghost Adventures kasi na program, may ini-imitate si Kuya Red eh. Si Zach Bagans. Ito ini-imitate ni Kuya Red.
We move to the room where Zachary saw the blue figure and find Dale doing some Baka office work. makaka-copyright na ito. Is this the photo he was talking about? Yes, it is. Kasi si Zach Bagans dito, may daladalang tablet. Ito yung ini-imitate ni Kuya Red na feeling niya Zach Bagans siya Ghost Adventures yung name nitong show. Ayan ito nga, biruin mo, haunted location na to. Tingnan mo yung reading nung EMF niya 5.8 milligauss lang. 'Di ba? 5.8 milligauss, sobrang haunted na yung lugar. Tapos yung kay Kuya Red 428. 'Di ba? May papakita dito mamaya. Ayan ito kasi ini-imitate ni Kuya Red. Yung may tablet na dala-dala. Kana mo yung dala-dala ni Zach Bagans diyan. May dala-dala kasing tablet si Zach Bagans diyan. Na syempre nga naman, mukha naman talagang high-tech pagka may dala-dala kang ganyan, Ayun yung gano'n yung may dala-dala kang tablet na gano'n. 'Di ba? 'Yon ang ini-imitate ni Kuya Red. Dito sa Ghost Adventures na Kaya kung tutuusin, wala naman 'to pambihira. 'Di ba? Huwag kayong magagalit pagka dinidibang ko 'tong mga ganitong bagay. Kasi ito ay para sa katotohanan 'to. Marami nagagalit kasi sa akin, sinasabi, okay lang kung fake o hindi. Sa iyo yon okay. Ito yung hindi ko naiintindihan. Okay lang naman pala sa yung fake. Bakit apektado ka pag sinasabi kong fake? Di kung okay lang sa yung fake, di fake, okay lang. Lahat na sabihin ko, okay lang. 'Di ba? Bakit ka apektado pag sinasabi kong peke, okay lang naman sa yung peke? 'Di ba? Hindi ko naiintindihan sa mga bobo na supporter nila Kuya Red. Basta sa akin, okay lang na peke. Di okay lang pala sa'yo. Sinasabi kong peke, dapat okay lang sa'yo sinasabi ko. Bakit hindi ka komportable? Diba? Tapos may isa pang bugok na, kailangan ba talagang paaminin mo? Kailangan! Kasi ang naapektuhan dito yung mga legit na ghost hunter Hindi kasi nagkakaroon ng, alam mo ang problema, bobo ka, bobong supporter nila Kuya Red at Donsky. Kapag hindi mo pinaamin na ito na fake ang ginagawa nila, sila yung magiging standard ng totoong ghost hunting. At pag nahuli silang nameke, lahat ng mga ghost hunter sa Pilipinas, wala ng credibility lahat. Hindi nyo naiintindihan yon kasi nga tanga kayo. Bobo kayo. Hindi nyo naiintindihan yon kung bakit kailangan paaminin to mga to. Ang bobo-bobo nyo talaga. Nakakagigil kayo. 'Di ba? Hindi naiintindihan ng mga bobong supporter nito yung gusto nating mangyari dito Unang-una, pinapabagsak mo Eka. Wala naman nagpapabagsak diyan At kahit kailan hindi naman babagsak yung mga yan. Dahil as long as maraming bobong katulad nyo na sumusuporta yan sa ginagawa nila, hindi babagsak yung mga yan. Ang sinasabi lang dito, aminin lang nila na hindi totoo yung ginagawa nila. 'Di ba? Yun ang trabaho natin dito I-expose yung mga manlulokong ganito. Tapos ako yung aawayin nyo. Hindi ko naiintindihan yun. 'Di ba? Ako yung aawayin. Bakit kailangan anuhin mo pa Alam naman namin peke. Alam nyo, hindi nga inaamin Sinasabi kong totoo. Alam nyo palang peke. Sinasabi kong peke. O paano tayo nagkaaway nun? Parehas naman natin palang alam na peke, ako yung inaaway mo. Pero itong mga peking ghost hunter na to, sinasabi nila, totoo sila, hindi mo inaaway. Ang bobo, di ba? Diyos ko. Version. Bumalik naman kami dito. Tapos, technically ako, nagmumura ka yung mga ghost hunter na hindi naman sila nagmumura. Ang babaw, Di ba? Galing sa taas nito guys, nung nag-ano tayo ng REM pad dito, doon sa taas talaga nagre-react. Ayan. Kahit na nilalagnat ako, talagang kailangan reakan ko to dahil marami nagre-request, marami nagsasabi.
Iwan ko kami dito. Nakakita sa bro. Kahit araw. So dito sa loob. May helmet nga ng motor yan, gitna ng bundok daw. Ano yun? Nagma-mountain climbing ka gamit ang motor. Ang problema kasi masyado silang exage magkwento, no? Para masabi lang talagang hindi nararating ng tao yung ano, yung lugar. Ito, tinan mo, parang dugo. No? Naman, Donski naman. Ito yung hindi ko gusto sa ginagawa mo eh. Yung parang dugo, no? Parang, come on. Ano ba? Forever ka na lang bang ganyan na iimbentuhan mo ng istorya lahat? Paano naging parang dugo yan, men? Nakikita nyo kung paano kayo binibuild up na matakot do sa lugar? Nag-form na tao, bata. Parang naging laki naman ang ulo ng bata. Para lang masabi na may ano eh. Yeah. Yung dugo na, no? Matagal na. Tinitin. Mga tao talaga. Hindi pag-ghost hunting to, men eh. Lahat kasi, ginagawa nyo ng paraan para magkaroon ng meaning lahat. Dito pa kayo, ano? Itlog? Ahas? Itlog ng ahas dito. Tingnan mo daw. Ha? Yan pa? Ano? Ayan, no? Hey guys, ang itlog na... Oh? Kuya Red eh, nagpapapansin dun sa kanyang ano eh. Alatang si Sir Donsky na mamlastic na lang eh. Oh? Pero hindi naman siya interesado. Nangungumusta yung ano natin. Yung ghost tube ni Kuya Red. Bro, tinan mo yun. Kunin mo yung itlog bro. Sa baba bro. Ayun ano guys, hindi ito sa manok guys. Wait, isa bro. Isa bro. Mahaba siya. Yan. Ito. Ayun. Ayun guys, mahaba to siya. Hindi ito itlog na manok. Parang manok dito. Kahit ano balahibo, no? Hindi ito itlog. Itlog to ng ahas guys. Lalaki. Hindi natin masabi. Alam mo, nangumusta siya bro? Alam ko itlog ng ahas malambot ang shell eh. Tama ba ako? Tapos, Ayan. Tama, yan ang ini-imitate ni Kuya Red. Yung may dala-dala siyang ganyan. Parang pinapakita niya na high-tech siya. Pero kung tutuusin, kaya namang i-open yung pinapakita sa cellphone lang. Para lang magmukha siyang high-tech. So, pasensya na talaga nung nakaraan nandito kami. Sinubukan lang naman namin na kausapin kayo. Patungkol din sa sabali nandito ano yung guys, lima kami. Doon na nga tayo doon sa may ano, yung may tumawan din mo dito. Ito yung pintuan na niya rin. Oo. Ayun yun. Dati dito man yun. Tapos tutukan mo ng ano yung Kamera. camera. Yung isa sa nakakaduda dito, no, nag-set up sila music box doon. Habang nag-set up sila, hindi muna magti-trigger yan. Paghihintayin na nila, saka magti-trigger yung music box. Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing imposible mangyari yun. Kaya nga lang, yung timing lang na yun, nakakaduda. Kaya dito. Music box. Talaga naka-box talaga eh, no? Bili kayo ng yung hard case. Para mukha naman kayong, hindi yung palagi kayo nag-unboxing lagi. Suggestion lang naman yun pero kung bahala kayo kung ano gusto nyo. So yun guys, nilatag ni Boy Balud yung
nilatag ni Bibalod yung rim pad at may tulong din ni Joseph Gus TV. Nilatag niya. Umiting to. Dyan kasi yung ano eh, ingay dyan eh. Inon mo na. I-check mo rin bro. Go. Uy! May cut, di ba? May cut na. So ayun guys. Ayun donut. Check yun. Check mo na bro. Check. Ayun, kasapin mo bro, Sarge. Marunong kang ano bro, Bisayaan bro. Dumaan niya na. Dumaan siya loob. Kaputiin mo na no? Kita ka? Mo na no? May gabi eh. Naanapod mo dire sa inyong lugar. Pasensya po uli kung kami nagambala. Nagambala nyo sa uli. Pasensya na po ng marami. Dito kami ngayon, 5. Uy, bro. 5 kami ngayon dito. At Nasa ano yun pala nga, sila, nung punta no? si Kuya Rida nakaraan dito, talagang Nasa second floor pala sila. sinabi nyo na 8 kayong nakatira dito. At sa pagganito bro, 8 sila din. 8 sila. Yung kanto. Tapos sabi kasi ng may-ari, pakiusap, baka pwede na lumipat sila. Oo. Kasi gusto nilang Oo. may-ari, yung kamag-anak ng may-ari, gustong tirahan yung bahay. Kaya lang dahil nga sa nararamdaman nila, kinausap ko. Kaya lang takot daw sila. Takot sila. Siguro may kinakatakutan sila sa labas. Parang dito, parang feeling niya secure siguro sila. Okay. So, kaya andito tayo ngayon para malaman talaga natin ang yung deep reason. So, parang pinapalabas ni Kuya Red. Kaya daw umalis kasi may kinatata. Luma yung bahay, oh. O, ibig sabihin, ganyan ang estado, may tumitira, tapos biglang kinausap kayo na natatakot sila dyan. Diba? Luma na yung bahay, oh. Ibig sabihin, matagal nang hindi ginagamit yung bahay. Maybe may pumupunta-punta dyan para silungan, pero hindi na tinitirahan yan kasi ang sobrang luma na, oh. Nagdi-deteriorate na yung ano eh. Kung bakit. Parang ang pinapalabas nila, kaya sila pumunta dyan para imbestigan kung bakit umalis. Parang ang tagal nang nangyari nun eh. Diba? Yun kasi ang kahalagaan. Dahil sa mga sinungaling kayo, dapat mag-provide kayo ng ng interview. Diba? Mahirap kasi kayong pagkatiwalaan sa mga kwento-kwento nyo. Sorry ha, ilang beses na kayong nahuli kasi nagsisinungaling? Dito bro, yung dalawang rimpa na yan, Umilaw talaga. Tapos, yung umilaw yung dalawang rimpa na yan, pati yung yung music box. Asa yung next box niya? Ano sa loob, pinilagay ko. Tapos kanina, nung pagpasok natin, yung EMF natin, talagang din doon. Wow. Oo. Pero ngayon, dito sa taas, kaya dito na tayo sa taas lahat. Wala na sabi. Oh, walang Pwede ba reading, malapitan niyo? walang reading sa EMF. Tingnan mo ngayon kay Kuya Red. Ipagtabi nyo. Tingnan nyo yung reading nung kay Kuya Red. Pad? Baka pangalan niyan, Asya. Asya? Ayan o, may Asya? reading kay Kuya Red. Pangalan mo ba yan? 42, micro Tesla eh. Dito? Pwede ba Bogus yung na yung Kuya Red. paramdam ka sa mua? Diyan kanila bro, sa yung balod bro. Overtime na naman ako. May naano daw si balod, may napansin lang. Yung ba yung pangalan mo, Asya? Tama? Kaya sa loob. May sabayan, may nakita ko kaya na nakaputi. Woo! May nakita ko kaya na nakaputi. Nakaputi. Pari na nandito kami, nakita namin nakaitim. Magkano Kontrahan eh, no? Nakaitim yung namin. Nakaitim kasi yung yung black lady nyo. Bunch of liars. Yung ba yung dahilan ninyo? Ano ba yung pinakadahilan talaga? Parang walang antena yung isa. Okay lang yan? Okay lang yun bro, binabaan ko. Kasi nga, pag sumasagap talaga siya.
No, hindi okay yon. Kaya nga inimbento yung antena para malakas ang ano eh. Okay lang daw. Ayoko, sabi niya ayoko. Ano ba sinabi natin? Ano sinabi natin? Limot ko rin bro. Ang sinabi. Ayoko? Ano sinabi niya kanina? Pailawin. Oo. Oo. Ay, sabi niya, pailawin, sabi natin. Tapos ayoko. sabi niya, ayoko. Ayoko. Siya, kaibigan kami na pumunta dito. Okay lang. So, okay lang ba kung maging kaibigan tayo? Okay lang ba maging kaibigan nyo kami? Sabi niyo dati, 8 kayo. Pwede niyo bang lapitan yung kulay itim na nasa harap ng mga pinto? Forward na natin ha. Overtime na ako eh. Saan yung nilagay last time bro? Diyan din. And then, ano bro? Ito yung hindi ko na gets, di ba? Napuntahan nyo na yan eh. Tapos tumunog na dyan eh, tapos uulitin nyo uli. Anong purpose nun? Na-prove nyo naman na tumutunog dyan yung REM pad. Huwag na natin ha. Sige. Bro? So, ayun guys, dito tayo sa baba. Kasi sabi ilalim. Dito tayo sa baba at pipindutin ko yung walkie-talkie. Joke lang. Joke lang ha! Mamaya may mapiko na naman dyan. Hindi ko sinasabing pinipeke ni... Oy, for the record, hindi ko sinasabing pinipeke ni Donsky yung yung REM pad ha. At never ko sinabing fake yung REM pad na yan. Ito yung hindi naiintindihan ng mga tao eh. Ang gusto ko lang sabihin, ang REM pad ay legit na device sa pag-ghost hunting. Never naging peke yan. However, sa kamay ng mga mandaraya at sa kamay ng mga sinungaling, pwedeng maging peke yan, yung reading ng REM pad. Parang ganito mga kababayan, no? Alam niyo yung thermometer? Pang-check pagka nilalagnat ka. Legit naman na thermometer yun eh. Ngayon, kung yung thermometer na yun ay sa kamay napunta ng isang estudyante na ayaw pumasok sa school para magpanggap na siya ay nilalagnat, isasausaw niya yan sa mainit na tubig. Tapos, ilalagay ulit niya sa katawan niya para pag ni-reading siya, ang lalabas, mataas, may lagnat siya. Di ba? Nagigas yung ibig ko sabihin? Depende sa taong gumagamit yan. Hindi nagiging fake ang REM pad. Kaya nga dinemonstrate ng mga legit na ghost hunters kung paano pekein yan eh. Di ba? Ngayon, magkakatalo na lang tayo doon sa taong gumagamit. Ano ba yung gumagamit ng REM pad na yan? Kilalang sinungaling ba yan? Kilalang namimeke ba yan? O doon tayo magi-start. Pero hindi ko sinasabing pinipeke nila yan. Kaya lang, syempre, ang pagkatao ng mga to sinungaling eh. Ano pang pagkakatiwalaan mo dito? Tutukan nyo lang yan bro. Tutukan nyo lang. At dito, napapansin ko lagi siyang lumalabas pagka may tutunog. Ganyan din ang ginawa niya dun sa yung last na nireakan natin. Lagi siya lalabas. So ayun guys, andun sila sa baba. Hanapin Ako yung dito ako tapat. sa baba. Hanapin yung tapat ng REM pad. Mabaw. Habang naglilibot ako dito sa ilalim guys, bigla namang tumunog yung music box. Nakakaduda, pag umaalis siya, tumutunog yung music box. Ganyan. Ayan bro. I don't know kung yun ba ay may kinalaman sa pagtunog yung pagbaba niya niyan. Pero nangyayari lagi yan eh. Pag umaalis siya, tutunog yung music box. Bro. You don't believe me? Diba? Ganyan din na nangyari na. Wait lang, hanapin natin isang video na yan. Yung lalabas siya. Kung paano ginawa yon, hindi ko alam. Pero yun ang factor eh. Pag lumalabas siya, laging tumutunog yung music box na yan. Asa na ba dito yung ito yata yon, ito yata yung video na yun. Tingnan nga natin, men. Yun tumunog. Ito nga yata yon. Andyan si Kuya Ray. Pagka lumalabas siya, biglang tutunog yung ito. Nag-set up sila music box dyan. Then lalabas siya eh.
Saan ba yun banda? Ay, hindi yata to. Yung isang video. Anong video nga yun, Sir Donsky? Wait lang ha. Ito yata. Ito ba yan? Ha? Tulog yung ano? Ay guys, ito nga yata yun. Ito rin po si Dos Gas TV. Andito ngayon Ano nga? tayo sa napaka-creepy. Nag-set up siya ng music box Bro, dito sa taas. Music box din to ha. Ang gagawin din ni Sir Kaya ako Donsky ng dito. ano doon, motion sensor sa taas. Kung merong dadaan doon. Motion sensor. Amo yung ano, box. hindi, ano, Ano ba tawag niya doon? music box. Music box. Pag tutunog yun sa taas, that means merong elementong dumaan. Sa harap niya. Pero, ang ano nito, hindi rin natin masabi puro elemento lang. Kasi, pwede siyang tutunog pag may dumang aso, o pusa, or what. Di ba? Pero wala naman daga. Chill natin. Okay. Yeah. Bro, andito yung dalawa. So, yun, si Balot nandito. Huwag lang kayo muna akyat, bro, ha? Oo. Okay, mag-ano tayo. Bro, paano masabi yan? 30 na lang. 35. Ba't ang baba na? Kaya, Olympian ba yun? Oh, lalabas si Donsky ngayon. Dito. Gawain niya to eh. Lalabas siya. Paglabas niya, Ano daw yung... umaalis siya eh. Oo, yun, ano. Pag flashlight niya sa taas. Pag flashlight siya sa taas, ano? Di ba? Nangyayari yun pag umaalis si Sir Donsky eh. Pag iniiwasan niya ng camera katulad nito, tumunog yung REM pad, ano, umaalis siya eh. Ha? Tumunog. Then ito rin sa ano, dito rin sa part na to, no? Pagka humihiwalay siya, tumutunog yung music box. Ano yun, bro? In the first place nga, hindi ko rin naman nagigets kung bakit tumutunog yun pag wala kayo. Ha? Ngayon, nakikita kita. Mukhang nagpapalit na kayo ng damit pagka ano kayo, pero same tao, ano. Ito si Kuya Red, inalis niya lang yung jacket niya eh. Pero dito sa isang video niya, naka-jacket siya, pero itim pa rin yung suot niya. Ayun oh. Di ba? Mukhang ito yung technique nito. Si ano diyan, si Joseph Ghost TV, naka-blue. Tumunog sa taas. Si Kuya Red, naka-black yung damit do sa loob. Diba? Si Zards naka-jacket. Pero yung ano, yung pantalon ni Zards, kulay red yata, no? Tumunog niya ba? Tapos Tapos si Boy Balod. Anong suot ni Boy Balod diyan? Gusto ko makita yung suot. Tapos si Boy Balod. Ano ba 'yan? Pangalawa. Tumunog sa taas. Pangalawa po. Dalawang bisis. Tumunog niya ba? Gusto ko makita yung itsura ni Boy Balod. Okay, mag-ano tayo. O, diba? Paano masabi? Yung jacket ni Boy Balod, ito, kulay red. Doon sa isang video, dito sa Tawa ng Demonyo, ang naka-jacket na nun, si Joseph Ghost TV na, si Boy Balod wala ng jacket. Nagja-jumble lang sila ng damit eh. 'Di ba? Ginajumble lang nila yung damit, nagbibihis na sila, natuto na sila. Dahil nahuli sila doon sa burn factory na same lang yung damit. Ngayon, nag-iiba-iba na sila ng damit. Ito, siya naman ang nagsuot ng jacket ni Boy Balod. Di ba, men? Ha? Ngayon,
Nakikita Kita. Tama na yan. Doon Tawa na. ng Diyan tayo demonyo to. mag-uusap. Tawa daw na. 5 lang kami dito Dalawa guys, na, pero sa labas. 5 lang ba kayo? Si Joseph, Sards, ikaw, Kuya Red, Boy Balud. O 5. Tama, sabi ni Donsky. hindi namin to Mas kasamahan madali guys. pala Wala yan kaming sa'yo ganitong kaysa sa boses. 5 lang kami dito Dalawa guys, na, sa pero labas. sure ako tawa ng Diyan tayo demonyo to. Sure daw siya, tawa daw ng demonyo yon. Ako din sure ako, tawa ng demonyo yon. Okay lang ba? Kung oo, pwede mo bang daanan ulit yun? Pwede mo bang ulitin yung ginawa mo? Oo! Supa, kaya sa kirit. Supa, Tawa daw ng demonyo yan. Sabi niya ha, tawa ng kaya demonyo sa yan. kirit. Oh, salamat. Di ba? Tawa daw ng demonyo yon. Dito sa camera ni Kuya Red, punta natin yung camera ni sa 18 minutes. 18 minutes ha. Daan sa harap niya. Ay Kuya Red, tong video na to ha. Okay, gusto mo ba? Diyan tayo mag- Kay Kuya Red yung video na to. Music box bro, ayun oh. Yan mga idol, hindi yan tutunog pag walang dadaan sa harap niya. Pwede nyo bang hawakan? Kahit saan dyan. Pare yung spirit Ha? Music box bro, ayun oh. Hindi yan tutunog pag walang dadaan sa harap niya. Tingnan nyo dito ha. Okay, gusto mo ba? Diyan tayo mag-usap. Music box. Yung mga idol nasa loob yung music box. Ngayon, kung nakikita kita. Salamat naman. Ngayon, mas madali pala yan sa'yo kaysa sa dito, sa dalawa na nasa labas. Na-realize ko mga idol na siguro kaya hindi nila pinapailaw itong REM pad sa labas kasi parang natatakot siguro silang lumapit sa amin. Oops! Yung kasi, yung music box nasa loob, malayo. So parang feeling nila safe siguro sila. Malayo para madaling mamanipula. Joke lang. Joke lang ha. Pag doon lang sila sa loob. So dyan tayo mag-uusap, okay lang ba? Kung oo, pwede mo bang daanan ulit yun? Pwede mo bang ulitin yung ginawa mo? Oh! Si Kuya Red pala yung tumawa min eh. Demonyo pala si Kuya Red. Si Kuya Red pala yung tumawa eh. Kuya Red pala yun men eh. Oy, salamat kay Samuel Shadow Hunter ha. Siya yung nakadebunk nito. Tamo. Oh! Natuwa kasi si Kuya Red kaya nag-respond yung nag-respond yung music box. Natuwa si Kuya Red, tamo. Yung ginawa mo? Oh! So, payag siya. 'Di ba si Kuya Red yung tumawa eh. Tapos dito sa version naman ni Donsky. Come on. Oh! Tawa daw ng demonyo. Sabi ni unang-una Sir Donsky, unang-una, paano mo nasabing tawa na agad ng demonyo yon? Dahil ganun ba yung tawa? Diba? Si Kuya Red lang pala yun eh. So, demonyo. Ako, ayon kay Donsky, demonyo si Kuya Red ha. Kasi tawa ni Kuya Red. Wala Yan kaming sa'yo, ganitong kaysa sa boses. 5 lang kami dito Dalawa na guys, nasa pero labas. sure ako tawa ng Diyan tayo demonyo to. mag-uusap. Sure daw siya, tawa daw ng demonyo. Okay lang ba? Kung oo, pwede mo bang daanan ulit yun? Pwede mo bang ulitin yung ginawa mo? Oh! Si Kuya Red yung tumawa eh.
So, Di ba? Kuya Red yung tumawa min eh. Oh. Oh! Di ba? Paano pa kayo pagkakatiwalaan yan, men? Ginagago nyo ng ginagago yung mga tao. So, paano yan? Debunk! Salamat, Samal Shadow Hunter. Subscribe kayo. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.